Hello po, magandang hapon. Lasing ko na. Happy Lord's Day. Ngayon po ay araw ng Panginoon Diyos. Tayo ay magkakaroon ng video ng Bible study. Ito. Ano gagawin? Biblia. Okay. Alam niyo po, ang Lord's Day ay napakahalaga sa buhay ng tao. Bakit siya mahalaga? Dito po nagpahinga ang Diyos. Ito po yung pinagpala niya. Yung Lord's Day kung tawagin. Kaya pag nakakapaginig ang salita ng Diyos, pag Lord's Day, pagpapala ng Diyos. Kasama yun. Kasama. At hindi lang yun. Even ang ating Panginoong Yesus, binanggit niya yan. Pero bago tayo papalaw sa pagbubulay ng Ebanghelyo, tayo muna ilalapit sa Diyos upang tulungan niya tayo buksan ng mga unawa upang malaman natin ang katotohanan. Salamat po, Panginoon Diyos. Minsan pa, samahan mo kami ng aming pagbubulay ng Ebanghelyo. Sa pagkakataon nito, ibuksan mo po ang mga puso at kaisipan ang bawat isa nakikinig, nanonood ng video ito. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ano po? Praise God. Meron tayong tinitignan dito. Okay, tingnan natin ang sinabi ng ating Panginoong Yesus. Para second floor yan, pare ah. Second floor? Magaan. Yung Sige na yun na lang ato. Ito. Dito mo lang lagay sa hagdan. ang sabi rito sa Lucas chapter 10, 6. Verse 5. Pagpasok nyo sa liman bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawang kapayapaan sa tahanang ito. Saan maghahari? Sa mga tahanan. Tahanan na ano? Yung magpapatuloy sa salita ng Diyos. Amen? Yan. Ganon po yun. Kaya napakahalaga. Napakahalaga po na ang isang tao po ay pinapapasok ang kanyang tahanan sa kanyang ang salita ng Diyos. Ano po? Meron pong dalang kapayapaan. Diba pag nagsimba kayo, anong sabi ng pare pagtapos ng misa? Peace be with you. Hindi po ba? Ganyan din po nangyari sa panahon ni Jesus sa kanyang mga halagad. Ang sabi ni Jesus sa chapter 20, basahin po natin ano yung kasaysayan doon. Yung argumento tungkol sa mga apostol, especially kay Tomas na maduda. Ito. Tingnan natin, no? Ganito ang nakalagay sa chapter 20, sa 26 ng 1. Makalipas ang 8 araw, nagtipon uli ang mga tagasunod ni Jesus sa loob ng bahay. Kasama nila si Tomas. Kahit nakakandado ang mga pinto, dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila at sinabi, sumainyo ang kapayapaan. Yan. Peace be with you. Alam niyo yung magtamo ka ng kapayapaan. Kahit wala kang pera, payapa ka. Kaya napakahalaga po yan.
Yan ang unang binababa ng Diyos kapag ang kanyang salita tinatanggap sa tahanan. Peace be with you. Kaya napakahalaga po. Napakahalaga ang makapakinig tayo ng Ebanghelyo sa araw ng Panginoon. Ito, napakahalaga sa buhay ng isang tao. Kahit ako po nagsishare na ako ng salita ng Diyos, pag meron pong pupunta sa amin, wala pong problema yun eh. Walang problema. Eh bakit? Salita ng Diyos yan. Pagpapalain ka. Ayan. Pagpapalain ka. Alam niyo yung mga tao po, sino bang tao hindi nangangailangan ng pagpapala ng Diyos? Yung Diyos naman po kung magpala, unlimited eh. Talagang kung magbigay, sabi nga nila, siksik, liglig, humahapaw. Ganun pong magbigay ang Diyos. Hindi katulad ng kung, halimbawa ngayon, kalamidad, may nagbibigay ng bigas, 2 kilo. Eh sabi pa nga ng iba, huwag nyo naman laktawan yung iba. Dapat din mapinupuro yung Joy. Kasi lalagyan akong tubig yan. Lagyan ko ah. Oo, Dito meron kasi nakalagay na ano, Nakalimutan ko lang lagyan. halimbawa, sabi ni Apostol Pablo, 4:9, ipamuhay niyo ang lahat ng natutunan ninyo at tinanggap mula sa akin, sabi ni Pablo, sa salita at sa gawa. At sa inyo ang Diyos nagbibigay ng kapayapaan. Yung natutuhan kay Pablo, yung aral na dala niya. Ano naman ang nakalagay dito sa 19? Dahil kayo na kay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo mula sa kasaganahan ng kayamanan niya. 20. Purihin natin ang ating Diyos at magpakailanman. Oh. Anong sabi? Lahat ibibigay ng Diyos. Hindi lang ang pagpapala, maging ang kapayapaan ng buhay. Ngayong kalamidad po, balisa ang mga tao. Balisa. Eh bakit? Ikaw ba naman ang dalawin ng bahay? Di ka ba mababalisa, kaibigan? Mababalisa ka. Pero kung may Diyos ka, wala yan. Hindi ka mababalisa. Kasi hindi papayag ang Diyos na magkakaroon ka ng kabalisahan. Kaya yung kapayapaan na ino-offer ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus, pagpunta nyo sa mga bahay, sabihin nyo, peace be with you. Kasi po yan ang padala ng Diyos eh. Ang kapayapaan. Ayaw ng Diyos ang kaguluhan. Eh, si Satanas lang ang may gusto ng kaguluhan eh. Eh, kasi diablo nga siya eh. Yung maayos, gusto niya magulo. Ayaw niya ng maayos. Kaya may mga tao pong akala mo maayos, pero magulo pala. At maraming nangyayari ngayon na ganyan sa mga tao. Nag-ahaway. Kaya, alam niyo, pagka ang buhay ninyo, yung, ito nakalagay na dito sa Biblia, kung sa Diyos na kayo, yung kabalisahan, mawawala na sa buhay mo yan. Magiging payapa ng buhay mo. Kasi, hindi mo na inangad yung mga bagay panlupa. Ano ba, sabi ni Pablo? At sabi sa Colosas, chapter 3,
Ang sabi niya sa verse 2, o 1, binungay nga kayong muli kasama ni Kristo. Palitan mo na yun. Kahit sikapin ninyo makamta ng mga bagay na nasa langit, kung saan naroon si Kristo nakaupo sa kanan ng Diyos. O 2, doon ninyo ituon ang isip nyo at hindi sa mga makamundong bagay. O, yung mga bagay na kamunduhan, yan ang magpapabalisa sa iyo, kaibigan. Yan ang magpapabalisa. O, naalala ko nung araw, may isang anak, sabi niya, pag hindi mo ko binili ng cellphone, walang Pasko, sabi niya. Isipin niyo, sabi ng tatay, wala daw Pasko pagka walang bago cellphone. Kaya kung nakakuha po ng bonus yung tatay, ang timano, bumili siya cellphone. Isipin niyo po yan. Kaya na sinasabi ni Pablo, yung mga bagay dito sa sanlibutan, yan po magbibigay ng kabalisahan sa isang tao. Kaya maraming tao ang nababalisa araw-araw dahil sa mga bagay na inahangad nila dito sa mundo. Anong tawag dyan? Yung iba, hindi na marunong makontento. Kanila, hindi po ba ganyan? Hindi na marunong makontento. Nangyari din po sa amin yan. Yung kapitbahay namin. Basukat ba naman sabihin yung isa naming kapitbahay? Meron daw siyang party doon. Sabi ko, asasama ng mga taong ito. Pinagpala na sila ng Diyos. Inaangkin pa nila yung sa iba. Sabi ko, kasi po ang tao masyadong mapaghangad. Kaya nga sabi ni Pablo, anong payo ni Pablo? Doon ninyo ituhon ang isip nyo. Eh saan? Doon sa langit. Sa langit. At hindi sa mga mundong bagay. Huwag natin itutuhon dito, kaibigan. Kung anong meron ka, pasalamat ka sa Diyos. Oo, yung kung tinapong pa. Ay, mabait ka. Alahan. Kung ano ang meron ka, pasalamatan mo ang Diyos. Huwag ka nang maghangad. Huwag ka nang maghangad, kaibigan. Kasi habang naghangad ka, yan kabalisahan na yan ang maghahari sa iyong buhay. Lalo na ngayon. Huwag yung basahan niyo, huwag yung basahan niyo. Ito, tignan natin ang payo ni Pablo. Ito, basahin po natin. Unang Timoteo chapter 6 verse 7. Ang totoo, wala tayong dinala sa mundong ito at wala rin tayong madadala pag alis dito. Yung palang pagdating natin sa mundo, ibig sabihin dito, yung naipanganak tayo ng ating mga nanay. O, meron ba tayong dala nun? Wala. Wala nga tayong damit eh. Di ba? O. Eh, pagkatapos ngayon, masyado kang mapaghangad sa buhay dito sa lupa. 9. Ang taong mga naghahangad yumaman ay nauhulog sa tukso. Kita nyo? Yan palang paghahangad sa kayamanan. Bitag pala ng tukso yan. Sa isang bitag, mapanira at walang kabuluhang mga angarin na nagdadala sa kanila ng kapahamakan. Di po ba totoo yan? Sometimes na gusto mong umunlad sa buhay mo, napapahamak ka. Di po ba yung mga iba namamatay pa nga eh. Binabaril, eh, di ba? Sa hangaring kayo nang bahala. Baka isa kayo sa mga mapaghangat. Wag naman. Yes. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan.
Alam nyo, ang pera, ginagamit ng tao. Hindi dapat ang pera ang gumagamit sa tao. Yun. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang sobrang paghahangad ng salapi ang nagtutulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdudulot ng maraming pag-inagpis sa buhay nito. Isipin mo. Kung naiintindihan nyo lang po. Kaya nga sabi ko, pag meron ka na, huwag tama na yan. Pagyamanin mo na. Hindi yung masyado ka pang mapaghangad. Ngayon, naantong lang sa kapahamakan. Ano pa? Sabi pa, sa 17, sabihin mo sa mga mayayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan nilang madaling mawala. Sa halip, umasa sila sa Diyos na nagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay na ikakasiya natin. Di ba napakaganda? Yan ang sinasabi ko, ako ano meron ka na, masaya ka na. O anong sabi sa mga mayaman sa mundong ito? 18, turuan mo silang gumawa ng mabuti. Maging mayaman sa mabubuting gawa at mapagbigay at matulungin sa kapwa. Ibig pag yung kayamanan nila, itulong nila, gusto nila, dumami pa yung kayamanan nila. Saan umahantong? Naalala nyo po yan ng yung sabog? Yumaman sila dahil sa sabog. Nasaan sila ngayon? Yan, nabulgar. Pumatay pa sila ng mga tao sa paghahangad ng maraming salapi. Yung sabong. Kaya sabi rito, yung mayayaman, gumawa ng mabuti at mapagbigay at matulungin sa kapwa. Lalo na ngayon, kalamidad. Isang linggo na pong walang pasok dahil po sa bagyo. Kaya kung yung mahirap nga, nakakatulong. How much more kung mayaman ka? Diba? Panahon ng bayan yan, ika nga. Bayan yung pagtulong. Hindi. Alam niyo po yung tumutulong. Yung mahirap din. Sila'y nagluluto, naghahanda, mamimigay sa kanilang kapwa. Yan ang nakikita ko sa social media. Kaya dapat matulugi, bukas palad. Hindi yung nakuyom na palad. Bawal yung kuyom na palad dun sa boxer. Kailangan bukas. Sa pagtulong sa kapwa. Yan ang magdadala sa iyo ng kapayapaan, kaibigan. Alam niyo yung paghahangad ng kayamanan sa lupa. Ako hindi ko naman sinasabing masama yan. Lalo na kung pinanganak ka mahirap. Pero anong gagawin mo sa kayamanan mo? Pag namatay ka, wala ka naman madadala. Meron nangyaring mag-asawang inchik. Sabi ng inchik na lalaki, pag namatay ako, yung kalahati natin kayamanan, ipadala mo sa libingan, sabi niya. Sabi naman ng inchik na babae, oo darling, ipadadala ko yung kalahati ng kayamanan natin sa iyo pag namatay ka. Namatay yung lalaki. Wise yung asawang babae, na inchik. Kapag ginawa ba naman, imbis na ipadali ka, kayamanan nila sa nicho.
Gumawa sa cheque. Oh. Gumawa sa cheque. Nilagay yung cheque sa cheque doon sa kamay ng asawang namatay. Sabi niya, darling, kaya na yung kalahati ng kayamanan natin, nakacheque. Pakita niya, toso pa rin. Ano po? Yan. Alam niyo yung naghatid sa atin sa kapahamakan na sabi ng Biblia. Yang meron ka ng kinakain, meron ka ng binibis, dapat masiyang ka na. Kaibigan. Ito, sabi sa verse 8, kaya kung mayroon na tayong pagkain at pananamit, dapat na tayong makontento. Sa ibang salin ng Biblia, kung may pagkain ka na, meron ka ng pananamit, dapat masiyang ka na. Eh yung tao, hindi makontento, hindi masaya. So, nag-aangat pa. Then later on, hanggang sa umantong sa kapahamakan. Ano po? Hinay-hinay lang, kaibigan. Hinay-hinay lang. Sipin mo yung sa sabong. Anong sabi? Nagagandang pera. Anong ginawa? Pinatay. Nilagay sa sako, tinapos sa dagat. Yun ang revelation ng Star Witness, si Dodong. Kaya sila pinatay kasi nangupit sila. Ano yung pera? Kaya tama si Pablo. Ang pera, hugat. Hugat ng lahat ng kasamahan sa mundo. Yung pera ginagamit. Huwag kang paggamit sa pera. Dapat ganun tayo. Kaya kung magangad ka, wala kang kapayapaan. Puro kabalisahan, pag-iinagpis, sama ng loob. Alam nyo, bandang uli, baka may stroke pa kayo. Mahirap ang may stroke. Oh. Totoo lang tayo. Sometimes, nagiging sakit yan. Anong sakit? Depression. Umantong sa stroke. Dapat po yung meron ka na, masiyang ka na. Pasalamatan mo ang Diyos. Ano man yung binigay niya sa iyo, pasalamatan mo ang Diyos. Dapat ganun po ang ugali ng tao. Kapag ganun, payapa. Puno ka ng kapayapaan. Kaya sabi ni Jesus, pagpasok niyo sa bahay, peace be with you. Di po ba ganun? Sabi ni Pablo, sa pagsunod ninyo, ang kapayapaan ng Diyos ay isa sa inyo. Di ba napakagandang pangako? Pangako. Kapayapaan. Tandaan niyo po lahat po tayong nangangailangan. Pero iba yung naghahangad ng masigit pa. Diba? Sige po, ito ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa Barangay 96, Sunig, District 1, Tondo, Manila. Siguro po, nakikita nyo may lumalakad sa likod. Ito po, kahit po, nakakapagilig naman po sila ng Biblia. Tingnan nyo po. Yan, kita nyo po. Kahit busy, nakikinig naman. Salamat sa Diyos. Yun. Yun po yung nanay at tatay ng tahanan, yung nag-email. Nanay, tatay, lolo, lola. Kinuha na niya lahat. Pati lolo, lola. Kaya wala na natira. Kasi po, siya po nagpalagi ng kanyang mga apo sa tutulak. Kaya pati lolo, lola, inangkin na niya. Totoo naman kasi yun. Buhay na saksi naman ako doon. Sige po.
Maraming salamat po sa iyo, Panginoong Diyos, sa katotohanan na binahagi mo sa amin sa oras po ito. Pagpalain mo po ang aking video, ganun din ang mga makikinig, manonood ng video na ito. Like, and share, and share. God bless us all po. Bye! Kung kayo na po iba, nasaan?